Magandang umaga sa inyong lahat mga kababayan. Ngayong episode ay tatalakayin natin ng isyong panlipunan na hindi nagpapakita ng pagbigay galang at pagpapahalaga sa buhay. Bago nga pala ang lahat, nais ko munang magpakilala. Ako po si Mary Lorca mula sa Pangkat Leaders, together with my partner Angelo Fuentes. Mabuhay, mabuhay! Ano nga ba ang child abuse? Ito ay ang pisikal, sexual, emosyonal o psikolohikal na pagmamaltrato o pagpapabaya sa isang bata, lalo na ng isang magulang o isang tagapag-alaga. Maaaring kabilang sa pang-aabuso sa bata ang anumang kilos o kabiguang kumilos ng isang magulang o isang tagapag-alaga na nagreresulta sa aktwal o potensyal na maling pinsala sa isang bata. Nakakalungkot isipin na marami pa ring batang nakakaranas ng pananakit at pang-aabuso sa kabila ng mga batas at proteksyon na dapat nilang natatanggap. Oo, tulad na lamang ng balitang ating napanood na tumatalakay sa child abuse at kung bakit kailangan talaga ng mas mahigpit na batas at parusa laban dito. Hindi lang kasi ito simpleng paglabag sa batas, ito ay paglabag sa buhay ng isang tao, lalo na ng mga bata. Sa video, ipinaliwanag ang patuloy na pagtaas ng kaso ng child abuse sa bansa. Kahit may RA 7610 na nagpoprotekta sa mga bata, marami pa ring mga bata ang nakakaranas ng pisikal na pananakit, emosyonal at verbal na abuse, pagpapabaya, sexual exploitation at psychological harm. Isa sa pinakamalaking punto ng video na ito, ang child abuse ay hindi lang pananakit, ito ay pagwasak sa kabuuan ng isang bata. Narito kung paano nito nilalabag ang buhay ng tao. Una, nalalabag ang pisikal na katawan, ang mga sugat, pasa at pinsala, minsan pang habang buhay. Ang katawan na dapat lumalakas, nasisira dahil sa pananakit. Pangalawa, nalalabag ang pag-iisip at emosyon. Ang bata ay nagkakaroon ng trauma, anxiety, takot at depression. Hirap silang matulog, magtiwala at maging masaya. Pangatlo, nalalabag ang dignidad. Ang bata ay nawawalan ng pakiramdam na sila ay mahalaga. Iniisip nilang kasalanan nilang pananakit kahit hindi. Pang-apat, nalalabag ang tiwala at seguridad. Pinakamasakit, kapag ang nagmamahal, silang nananakit. Nasisira ang tiwala sa pamilya, guro o komunidad. Lima naman ay nalalabag ang kinabukasan, apektado ang pag-aaral, pag-uugali, relationships at self-confidence. Maraming batang lumaki na dala ang sugat na hindi nakikita pero mabigat. Bakit nga ba kailangan ng mas mahigpit na batas? Ayon sa video, may tatlong pangunahing dahilan. Una, tumataas ang kaso ng pang-aabuso sa loob ng tahanan at online. Pangalawa, may mga penalties na masyadong magaan para sa bigat ng pinsala sa bata. Pangatlo, kulang ang proteksyon sa emosyonal at psychological abuse na minsan ay mas masakit pa kaysa sa physical harm. Sa mas mahigpit na batas, mas magiging mabilis ang pag-aksyon, malinaw ang proseso, mabigat ang kaparusahan at mas protektado ang mga bata. Hindi lang para parusahan ang abusado, kundi para pigilan ang pag-uulit at bigyan ng hustisya ang mga biktima. Ipinapakita na napakahalaga ng aksyon mula sa gobyerno at lipunan para mapigilan ang ganitong karahasan at maibalik ang kaligtasan ng mga bata. Ang child abuse ay nagpapakita ng paglabag sa buhay ng isang tao dahil ang bata ay ninanakawan ng karapatan na maging ligtas at masaya. Sinasaktan sila nang wala silang laban at naapektuhan ang katawan nila, isip at emosyon nila. Kapag ang isang bata ay naabuso, nabubuo ang trauma at takot na maaaring dalhin nila habang buhay. Tama, ang child abuse nga ay malinaw na paglabag sa karapatan sa buhay at dignidad. Kapag ang isang bata ay nasasaktan o inabuso, hindi lang pisikal ang pinsala, apektado rin ang emosyon, tiwala sa sarili at pagkatao nila. Lahat ng bata ay may karapatang lumaki ng ligtas at may pagmamahal. Ngunit kung ating oobserbahan ang mundo, makikita pa rin natin kung paano napapabayaan ang mga karapatan ng mga ito. Ang mga ganitong kaso ay paalala na kailangan ng mas mahigpit na proteksyon at mas malawak na kamalayan sa lipunan.
Nagbigay sa akin ito ng aral na responsibilidad nating protektahan ng mga bata. Hindi lang ang pamahalaan kundi bawat isa sa ating pamilya, paaralan at komunidad. Minsan, simpleng pagtulong, pakikinig o pagsusumbong ay malaking tulong na para maligtas ang isang bata. Sana mas dumami pa ang mga batas, programa at taong handang lumaban para sa karapatan at kaligtasan ng mga bata upang lumaki silang ligtas, may dignidad at may pag-asa sa magandang kinabukasan. Maging ako rin, mahalaga ang mga batas para ipakita na hindi dapat hayaan ng pang-aabuso. Kapag mas mabigat ang parusa, mas mababawasan ang mga taong magtatangkang manakit. Sa huli, layunin nitong bigyan ng mas maayos at mas ligtas na buhay ang mga kabataan. Nawa marami tayong natutunan sa isyong itinalakay natin ngayon. Ating tandaan na sa bawat isa, tayo ay nagpapakita ng paggalang at pagpapahalaga sa buhay ng isa't isa. Muli, ito ang podcast na para sa isa't isa. Puso mo, puso ko, puso nating lahat. Pahalagahan at magmahalan. Paalam!